Hello everyone! So, usapang sasakyan tayo ngayon. So, etong dalawang to ay part ng clutch ng Mitsubishi Mirage. Ito ay mga aftermarket parts, XCD parts from Thailand. Pero, nakita ko naman na these parts are from Thailand. Hindi na ito yung mga actual parts kasi ito na yung mga nireplace ko. As I noticed, actually, XCD din ang may gawa nito. After 4 years and 3 months ng Mitsubishi Mirage ko, papalitin na yung clutch ko. Today, yan nga, nakikita nyo yung dalawang ni-replace. Actually, tatlo siya. Wala dito yung release bearing or yung throw-out bearing. Pero kasama dito yon. Ito yung itsura ng OEM or original equipment from the Mitsubishi Mirage model 2015. So kung meron kayong model 2015 na G4 manual, ganito yung nakakabit sa inyo. As you know, 2015, 2016, yung mga Mirage na yon are manufactured pa from Thailand. Hindi ko alam kung yung mga after 2016 ay ganito pa rin yung mga nakalagay, pero these are the OEM from the actual 2015 Mirage. Hindi ako yung actual na nagkabit, pero alam ko na clutch na yung problema ng sasakyan ko kasi talagang nag-slide na siya. As in yung RPM hindi nagko-correspond sa actual torque na dapat nabibigay ng sasakyan. Pag-usapan natin, ipapakita ko kung paano na-replace. Hindi ko nakuhanan yung buong detail kasi sa ilalim lang siya kinuha. And anyway, hindi ko din naman nire-recommend na kumuha kayo ng mekaniko na gagawa para sa inyo. Pero ako kasi budget tayo. So kung hindi masyado malaki yung budget kasi nag-canvas ako sa mga shops around 14,000 for the OEM or yung original as in Mitsubishi branded na ganito. Ito like this. This one is a Mitsubishi branded pero gawa din siya ng XCD. Ayan. So XCD din yan. So yung mga pinalit ko basically XCD din. Ito talagang Mitsubishi yan. Makikita nyo yung logo ng Mitsubishi dyan. Yan. Paano nyo ba malalaman kung talagang palitin na yung clutch nyo? Well, kung ilang taon nyo nang dinadrive yung manual transmission G4 or sasakyan nyo, alam nyo na hindi na nag-engage yung engine sa transmission. Kasi just to explain, ang purpose ng clutch sa transmission natin, sige, hindi ako ganun ka-expert in terms of technical aspect pagdating sa engine and sa transmission or sa sasakyan itself. Meron lang akong basic knowledge sa sasakyan. So, throughout this entire video, papakita ko kung paano binaklas, paano pinalitan. Hindi siya ganun ka-in-depth yung ipapakita ko kasi medyo limited lang din and ayaw magpakuha ng mekaniko sa sa video. So, limited lang din yung may papakita ko sa inyo. But for now, explain ko lang kung ano ba tong mga to. Ayun nga, baba ko muna to mga to. Ayan. So ito, the clutch disc, ito yung pinalit ko. Kasi package ito lagi. So tuwing magre-replace ng clutch assembly, tatlo yan. One is yung clutch disc, second yung clutch cover, and third yung release bearing or yung throw-out bearing. Hindi ko na mapakita dito kasi hindi ko alam kung saan napunta. Malamang naitapon ko siya. This is an aftermarket brand, XCD Corporation from Osaka, Japan. You know, this is Japan made, so this is well trusted. And also, ayan, so pakita ko lang yung likod. Ayan, so may konting manual dito kung paano siya i-handle. That one. And this is the clutch disc, which is ito, clutch disc. So, ang clutch disc, part to ng clutch assembly natin. So, nandito rin yung kung paano siya i-handle. Pagdating sa presyo naman, well, iba-iba din to. Pwede nyo namang tingnan sa online kung magkano yung XCD clutch cover, XCD clutch disc for Mitsubishi Mirage. Ito yung model na nakita ko dito. So, yan. I'm not sure kung pare-pareho siya, pero posible. Ito. Yan, so that one. Ito, may size siya, specific size. So this is for Mitsubishi Mirage. So, first, kunin ko muna tong makikita nyo tong actual clutch disc. Maliit lang siya compared sa ibang This is my first time din na makakita ng actual assembly ng clutch. Medyo nag-research ako and nakita ko naman sa internet. Mapapansin nyo, ano ba yung gamit ng clutch disc na to at ng clutch cover na to. Alright, let's start with the clutch disc. Itong part na to, ito yung nakaharap dito sa clutch cover na to. Dito, this one, ganyan siya. Ayan, ngayon, ano ba itong mga springs na to? Itong mga to, actually, ang tawag sa kanila, dampers. Engine dampers.
Sa loob nito, meron pang spring din for this particular one. Kasi directly nakakabit to sa transmission, sa engine, and yung flywheel na yun nakakabit directly sa engine. Tapos ito nakakabit sa flywheel. Tapos ito, diretso to sa transmission natin. So, ang purpose ng mga dampers na to, itong mga springs na to, at saka yung sa loob nito, meron pa ulit maliit na damper yan na nakalagay dito to lessen the vibration. Ina-absorb muna ng mga dampers na to yung vibration kasi nandito yung force from the engine and then paiikutin niya yung transmission, so maingay siya. Kaya napakatalino ng gumawa nito or nakaisip nito. So, nandyan yung vibrations. So, ganito yan mismo. Ito yung nakaharap sa actual na clutch disc. Ito yung clutch disc. Makikita nyo kung nangyari na dito. Ayan, pakita ko lang. Ayan, medyo talagang worn out na siya. Meron na siyang uka dito. Then, hindi siya advisable na umabot ng ganito kasi makikita nyo yung mga rivets na to. Medyo talagang naggasgas na siya. Inabot na siya. Yung actual neto is makapal. This is made of asbestos. Ngayon, ito na yung safe one. Sobra sa RPM na to, talagang nagbabaga to kung makikita nyo kung umiikot. So, nangyari sa akin, talagang hindi na nag-engage yung engine and alam kong mataas yung RPM ko pero yung force na nabibigay niya sa transmission, halos 3,000 RPM. I mean, mahinang-mahina siya. Okay. Medyo mabigat tong clutch disc na to. Pinalitan din siya, buo siya. Ito yung tinutulak ng actual pag tinatapakan nyo yung clutch para mag-engage itong mismong disc nito. Itong buong to kasi is nakakabit sa actual na flywheel ng engine natin. So, itong isang to, kapag tinutulak or nire-release yung clutch natin, nag-i-engage itong ito nakalagay sa transmission natin. So, continuous tong ikot nito, this one, sa flywheel ng Mirage natin. So, ayan, continuous siya. And then ito, kapag nagre-release tayo, kaya siya may release bearing, tsaka clutch fork, ayan, hindi siya naka-engage na yan. Tuloy-tuloy lang ikot nito, nakakabit sa flywheel. From neutral, first gear, let's say for example, magka-clutch tayo, nagdi-disengage lang siyang ganyan. Pero, kapag binitawan ulit natin yung clutch, nag-release tayo, mag-engage ulit yan. So, which makes the turn sa transmission natin. Sirang-sira siya. So, ayan. This is a full chrome spring. Tawag nila dito, full chrome spring. So, ito, makikita nyo yung gasgas na yan. Yan. Pag-release natin, engage. Pag-press, pag magka-clutch tayo, kaya pansinin nyo kapag mag-shift tayo ng gear, pag-clutch natin, pag-tapak ng clutch, so, parang neutral siya. Press natin ng clutch, nagre-release ito. Unlike kapag yung clutch natin naka-engage, ito, tinutulak nyo ito on a reverse scale. So, natutulak yung spring natin. This particular one, dumidikit dito sa ating clutch disc. So, yan. Ito yung dalawang to yung umiikot. Yan. So, dito nakalagay yung transmission. Dito nakalagay yung flywheel natin sa engine. So, pag nag-engage sila, yan, directly. Tapos, pag nag-clutch tayo, so, nare-release na ganyan. At saka tayo nakapagpasok ng gear. Tuloy-tuloy yung ikot nito. At saka, pagpasok natin ganun, release ng clutch. Ayan. So, naka-engage na siya ulit. So, tapak, marirelease. Ayan. So, ganun yung process. Better pa rin kung yung actual na OEM yung gamitin nyo para sa sasakyan. Siguradong magtatagal. Pero, if you're on a budget, XCD is one of the most used sa market ngayon. So, you can try this. Sa nasa paggamit din yan. For example, yung sasakyan ko at 76,000 kilometers ang mileage na. Pero tsaka pala ako nagpalit. That means na fully utilize ko tong original na clutch na to. So, at 76,000, okay siya. So, kung may nararamdaman kayong medyo hindi maganda na kaysa sirain yung flywheel ninyo, ito yung nakadiretso sa flywheel natin. Ito, huwag nating paabutin na magasgas yung mga rivets na yan at umabot sa flywheel natin. Kasi I think hindi naman siya aabot. Sisirain niya yung flywheel. Mas malaking problema. So, magpapalit pa tayo ng flywheel. I hope you find it interesting. And kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. And thank you for watching. Please subscribe. Potentially, ang next na papalitan ko is yung engine support, which is gagawin ko rin ng video. And kung kaya ko, mag-DIY ako to change the clutch cable. I think medyo basic lang naman yung pagpapalit ng clutch cable. And probably kaya naman natin gawin yan. So, yun guys. For more videos, sana like nyo to. Hit the like button and subscribe. Thank you. Thank you, YouTube. Peace.
Bye!